Truly, napakasagana ng biyaya at habag ng Panginoong Hesukristo sa buong sangkatauhan. Iniwan niya ang glorya ng kalangitan, nagkatawang tao, nakipamayan sa atin upang mailigtas ang buong mundo sa kasalanan. Makakalapit na tayo ngayon sa Diyos, Ama ng malaya, hindi dahil sa mabubuting gawa natin, kundi dahil sa ginawa ng kanyang bugtong na anak sa atin. It's so sad. Still, many Christians don't understand. They didn't understand what is the, tawag dito, the essence of faith. Bakit napakahalaga ng faith? Ang ibig lang po sabihin nito, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili, kaya ang Diyos na mataas, nagkatawang tao. Bakit? Para mamatay sa krus ng Kalbaryo. Dala ng pag-ibig ng Diyos. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whosoever believeth in Him will not perish but will have everlasting life. For God so loved. Yung so doon, intense Very intense yung paggamit doon. No? Ibig sabihin, Jesus is so much in love sa'yo. Jesus is so much in love sa akin. Jesus is so much in love sa lahat ng tao. Gusto niyang iligtas ang mga tao sa kasalanan. Dahil alam niya, hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Now, nakakalungkot po yung iba. Akala nila ang mabubuting gawa nila ay magdadala rin sa kanila sa gloria. Akala nila maliligtas sila dahil because they're doing good. And it's so sad. Many religion preaches that very heresy. Heresy means a wrong doctrine, a wrong belief. Kaya nga po, ang kaligtasan ay libreng alok. Ngayon, paano yung magawa namin? Yan naman po, dyan po tayo iikot ngayon. Medyo gumaganda na po yung panahon. Bumagyo po yata sa Bisaya. So kahapon, ang pangit kay Panglao ng kapaligiran kahapon. Pero ngayon, pinaganda na ng Panginoong Hesukristo. Binalik ni Jesus. Although hindi pa masyadong, you know what, there's still clouds there up there. Pero alam ko, iklaklaro na ng Panginoong Hesukristo yan at lalamig na. Kasi the more na wala yung mga clouds, the more na lalamig ang pakiramdam natin. Okay? Ngayon, tingnan nga natin, ano po ba ang good works? Nagdadala ba yan ng kaligtasan? Abay, atin pong alamin. Iba na yung nakaugat sa Bible ang pinag-uusapan na. Hindi lang po tayo basta nagsasalita dito na parang baka mahirap na, baka inililigaw ko na kayo, baka niloloko ko na kayo. O, diba? So, i-check nyo. Habit yourself. Check the Word of God. You yourselves, you do it. Check the Word of God yourselves. So, ito po, atin pong titignan. Ano bang sinasabi ng banal na aklat regarding dito sa usaping ito? Okay. Sabi ng Bible, basa dito po sa Ephesians chapter 2 verses 8 to 10. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. 8:9. Tingnan natin. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Inulit sa 9, not of works, lest anyone should boast. Okay, tumigil muna po tayo dyan. Okay, at balikan natin mamaya yung ano. Kasi mahangin po, ganun yung ko. So, balikan po natin mamaya yung talata natin. Okay. Sabi ng binasa po natin talata, we are saved by grace, not of works, lest no one should boast. Mayabang ang tao Mayabang ang tao. Pinagyayabang natin yung, na-achieve ko to Diba? Aminin na po natin, nung tayo po ay nag-aaral, nung tayo po ay mga students pa lamang, o sabihin natin mga pupils pa lamang, damang-dama na ang kayabangan siya pag ang isang pupil pinatayo, sasabihin ng teacher, tignan nyo siya, ang galing-galing niya. Diba? Parang merong may ego na
Ako po, pinapatayo ako dahil most talkative daw ako. Pinapatayo naman ako pero maingay ka, tayo ka, ganon. Pero yung iba pinapatayo, ito ang model pupil, model student. Pupil kasi we were in I think grade 2 during that time. And yeah, pinapatayo dahil magaling siya. Okay, maayos siya. Okay, totoo naman po. In fact, he ended up second honor. Tapos, siyempre ganoon naman talaga di ba? Tapos, dahil narinig ngayon, parang namomotivate siyang mag-aral. Pero ginagawa niya sa sarili niyang lakas, di ba? Kaya pag ang ending, pinapurihan ngayon siya dahil doon sa ginawa. Ang credit sa sarili. Hindi po ganyan sa Kristyanismo. That's not Christianity. Sapagkat in Christianity, only Christ is the basis of faith and the basis of salvation. Hindi pwedeng paghiwalayin yan. Okay? So, ang Lord Jesus pa rin ang natataas sa mga buhay natin. Meron tayong Panginoon na nagmamahal sa atin continuously. Yung act of love niya, ginawa niya perfectly on the cross of Calvary 2,000 years ago. Perfect na yon. Pero yung bunga noon, patuloy natin nararanasan ngayon. Ayan kung tatanggapin mo siya bilang Lord and Savior mo. Paniniwalaan mo na matay siya sa krus ng Kalbaryo. Binayaran ang mga kasalanan natin, past, present, future. Walang itinira. Binayaran niya lahat. Jesus paid it all. You know that song? I love that song. All to Him I owe. Because that's true. Anong pagmamalaki natin? Okay, let's proceed. Ano naman ngayon ang good works? Good works, mabuting gawa. Siyempre, ang pinaka-best source, the Holy Bible itself. Itong tatanungin natin. Ang aklat na yan, no? Ayan, tama-tama, nabuksan ko na. Ito naman ngayon ang, tignan natin. Ito po ang nakalagay sa 10. Ephesians chapter 2 verse 10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works. Create pala tayo for good works, no? Pero tandaan po ninyo, He created us for good works. Ibig sabihin yung good works, galing pa rin po sa Kanya. He created us along with the good works na pwede nating ma-produce. Makinig po mabuti. Dahil ligtas na po tayo, dahil na kay Kristo na po tayo, makakagawa po tayo ng mabuti effortlessly. Effortlessly. Ibig sabihin, hindi ka nag-effort, pero nakakagawa ka ng mabuti. You can do good things effortlessly. Kaya yung mga tao na talagang wala kay Kristo, pag nagpapanggap na mabait, halatado mo, demonyo ang nakikita. Diba? I know some, hindi na ako magbabanggit. Wag na Pero alam ko, di ba? Dahil tayo po may gift of discernment po tayo. We know people papanggap. Pero at the same time naman, pag Kristiyano ka na, maski nagpapanggap ka na, sungit-sungitan ka, kunwari parang yabang-yabangan, kita pa rin mabait ka. Dahil si Christ nagsha-shine sa'yo. Yan naman ang ating observation. It's all about Jesus Christ. Our life is all about Jesus. Not because of anything na pwede natin gawin. Ngayon, ang good works ba kailangan para maligtas? Of course not. Of course not. Pero sa buhay Kristiyano, bakit kailangan ng good works? 100% kailangan. Pero, hindi ikaw ang gumagawa. Sabi nga ni Pablo, not I, but the grace of God that lives and dwells in me. Kaya kung hindi pa kayo ka-good vibes, maging ka-good vibes na kayo, simply by clicking that subscribe button at i-share natin ang channel na ito. Jesus wants us to share this channel because sa channel na ito walang ibang naitataas kundi ang Panginoong Jesucristo na nagbayad ng lahat ng kasalanan natin, past, present, future, at sa Kanya wala nang tayong hahanapin pa. Perpektong pagmamahal, perpektong pag-ibig, perpektong buhay kay Jesucristo mo lang makakamtan. Siya na nagmahal sa atin unconditionally. Unconditional love baka mo, kay Jesus mo lang yan mahahanap. Kaya wag na magpatumpik-tumpik. Wag nang magbabad sa mundo. Sapagkat wala kang mapapala sa mundo. But kay Jesus, nandun na lang. God bless.